Magandang araw sa ating lahat. Ito pa rin yung lingkod, kaibigan, Rapi Tulko. Ngayong araw, magbabasa tayo ng liham kasaysayan galing sa ating mga taga-subaybay. Ang pamagat ng ating liham na babasahin ay He Cheated. Magandang araw sa iyo, Kuya Rapi. Lalo-lalo na sa iyong mga taga-subaybay. Martyr ako. 2 years relationship with a man I've been dreaming for. He is Kent. I met him in high school. Kilalang isang playboy sa campus. Pero despite that, I still admire him. Nakilala ko siya through my friend's boyfriend. Lagi akong third wheel noon. Pagkasama ko yung kaibigan ko at boyfriend niya. Kaya one time, they prepared for a double date. Pero wala naman akong boyfriend noon. Kaya they invited their friend at pinakilala sa akin. And that's Kent. Yung isang beses na yon ay naging gawi na. After a couple of months, my feelings grew bigger and bigger when I'm with him. Sino ba naman ang hindi? He's that guy na comfortable kasama. Maliban sa gwapo, sobrang gentleman din. Complete package, they say. Luckily, I'm not the only one who felt that. Because he confessed his feelings towards me. And yes, he felt the same way as mine. He courted me just I wish to be courted. Kinakanta niya ako lagi. Hatid sundo, alagang-alaga, pinoprotektahan. Kilala rin ako ng family niya. Though hindi ko pa naman siya sinasagot. At kilala rin siya ng parents ko kasi sila ang una niyang niligawan bago ako. The way he's treating me, I felt like I was a princess. Umabot ng 1 taon ang panliligaw niya. And on his birthday, I gave him my answer. As a gift, and that's yes. I saw the overflowing joy in his eyes. He hugged me as if it was the last. Hinalikan niya rin ako sa noo and thanked me 400 times. Sa loob ng 1 taon, our relationship went so perfect. Kinakainggitan ng karamihan at tinahangaan din. I can say na I'm so lucky for having him in my life. Kung gaano niya ako pahalagahan dati, ganun pa rin hanggang ngayon. Parang hanggang ngayon, nanligaw pa rin siya. Pero sabi nga nila, lahat ay may pagbabago. He became busy and the reason is, I don't know. Sabi niya wala na siyang time masyado kasi while studying, he's also helping running their family business. I believe him but there's something suspicious. Kasi sabi ng dad niya, madalas lang siyang makita sa kumpanya nila. But, damn, that man. Kaunting lambing niya lang sa akin, okay na ako. His smile, his kiss, take away every negative thought I have in my mind. Yes, he's sweet, but most of the time now, he's getting colder. I tried to understand, kasi alam kong pagod siya. Pero kahit hindi siya pagod, ganun pa rin siya. Kinikim-kim ko lang because I hate arguments. Ayaw ko ng away kasi I can feel na anytime he can just drop me. Anytime pakiramdam ko, hiwalayan niya na ako. Iwan niya na ako. Today is his birthday. At the same time, our 3rd anniversary. Nasa school pa siya noon. Kinuntsaba ko ang family ko at ang family niya para i-surprise siya. We prepared everything sa bahay nila. Ayos na lahat. The foods, the balloons, and everything. Siya na lang ang kulang. Happy birthday, Kent! And happy 3rd anniversary! Sigaw naming lahat. Gulat na gulat ang itsura ni Kent. Halatang pagod sa biyahe. Thank you, he briefly replied. The coldness of his voice and his uninterested aura triggers the whole room. Pero hindi yun naging barrier para i-celebrate ang special na araw na to. Habang kumakain kami, hindi niya ako kinakausap. Nitingnan ako.
hindi magawa. I want to ask him what's the problem, but I'm too scared to know that his answer is our relationship. Suddenly, nagpaalam na siyang umakyat sa kwarto dahil pagod na raw siya. His mom gave me his phone. Baka daw nakalimutan dahil sa pagod. Kaya ako na raw magdala sa kwarto niya. I was about to go to his room, but my confused mind bothered me. I opened his phone at doon pa lang nakaramdam na ako ng kirot. His lock screen is no longer us. Dati, ayaw na ayaw niyang palitan yun kasi sabi niya nawawala raw ang pagod niya pag tumambad yun sa kanya. But now, what happened, baby? Nilakasan ko ang loob ko. I tried unlocking his phone. At nabawasan ang sakit na naramdaman ko nang mabuksan to. His password still the same. Anniversary namin. I explored his phone. Hindi ko na tinitingnan ang Facebook and other social media accounts. Dahil hawak ko rin naman yun. But something caught my attention and triggers my curiosity. My 300 messages. Nabuntong hininga ako bago pindutin yon. I closed my eyes. Takot akong makita. Takot akong masaktan. Takot akong malaman na totoo ang hinala ko. I slowly opened my eyes and just that, I felt a sudden stab on my chest. My world literally stopped for a moment. Nanghina ako nang makita ang isang text ng isang babae. Dating gawi, Han. Sa Starbucks tayo bukas ng 10 a.m. See you. I love you. It reads. I deleted the text right after. Natawa ako ng bahagya. Nanghina ang mga tuhod ko, kaya napaupo ako at nabitawan ko ang cellphone. Tinakpan ko ang bibig ko gamit ang dalawa kong kamay para hindi marinig ang iyak ko. Ang simpleng tawa nagiging hagulhol na. Nagmura ako na nagmura habang sinasabunutan ko ang sarili ko. F-U-C-K. Today, it's 10:23 a.m. Pumunta ako sa pinakamalapit na Starbucks sa school ni Kent. Nagbabaka sakaling nandoon ang babaeng yun. Maga pa rin ang mga mata ko, but I managed to look good today. I want to meet that girl. Gusto ko siyang saktan, kalad ka rin, at kung ano-ano pa. Pumasok ako sa coffee shop at napansin kong kakaunti lamang ang taong naroon. At napansin ko agad ang isang magandang babae. Mataas ang buhok, maputi, makinis, at may maamong mukha na nakaupo sa dulo. Panay tingin siya sa relo na tila ba may hinihintay. I immediately walked towards her direction. Hi, I greeted. Lumiko pa siya sa tabi niya, making sure if I am talking to her. Ikaw kailangan ko, syunga. Hi po, she replied. What can I help you po, ate? Nakaramdam ako ng guilt. Her voice is too innocent, just like her face. She looked like 2 years younger than me. But parang hindi niya ako kilala. You're waiting for Kent? I asked. Ay opo, nahihiya niyang sagot. Hindi siya makapunta, busy eh. I'm his best friend, Monica. And you are? Tumayo siya at inabot ang kamay ko. Hello po, I'm Aya. Girlfriend niya po. She introduced herself. Kapal na mukha mo, deep inside, sabi ko. Upo po kayo. Umupo ako sa bakanting upuan sa harap niya na supposedly for her boyfriend, my man. I just stared at her innocent face. Ang ganda niya lalo pag titinitigan. Her smile is too cute. Pakiramdam ko wala siyang alam. She's not aware that she's stepping onto someone's relationship. Just like me, I think she's a victim too. Nagmamahalang din siya.
So gaano na kayo katagal ng kaibigan ko? How's your relationship with him? I opened up. She automatically plastered a smile as if she's going to tell the good news. 1 year na po kami kahapon, ate, she said. 1 year? Ibig sabihin naging kayo sa birthday niya last year? Tanong ko. Opo, that's the happiest day for the both of us, ate. Wow ha? Sabi ko sa sarili ko. Kukwentuhan mo naman ako about sa inyo ha? Kasi yung kaibigan kong yun, masyadong malihim. Sure po, she posed. Nakilala ko po siya dito mismo sa coffee shop na to. In this exact table last year. Kasama niya, mga friends niya. Then may isa po kaming mutual friend, kaya naging magkakilala kami. To make the story short, lagi na po kaming nagkasama after noon. Tapos same school po pala kami. Siya yung katulong ko sa lahat na bagay, sa project at iba pa. He's too sweet and caring po. Hahaha. Kahit may klase siya, pupunta yun sa room ko para dalhan ako ng sandwich at juice. May ngiti pa siyang kasama. I didn't notice po na nanligaw na po pala siya sa akin. And who would not accept him as a boyfriend, di ba po? Kaya nung birthday niya, nag-yes na po ako sa kanya. Why are you teary, ate? No. Nakakilig lang kayo. I stand. Opo. At alam niyo po ba, sobrang sarap niya kasama. Ang gentleman niya is very girl's ideal man. Alam ko, syempre man ko yun eh. Akin yun. Sabi ko sa sarili ko. Tapos ate, kahit busy siya at busy ako, I always find time to talk to him. Alam ko kasing pagod siya at minsan malungkot din. Kaya ako na ang nag-effort para sa kanya. Pupuntahan ko siya sa opisina nila, dalhan siya ng foods, at habang nagtatrabaho siya, kinakantahan ko siya, at minsan I am telling him how much worth it he is. Kahit magmukha akong tanga, okay lang, mawala lang ang pagod ng mahal ko. She continued. Kaya pala mahal to ni Kent eh, ang bait. Siya ang nagpunan ng pagkakulang ko kay Kent. Sabi ko sa sarili ko. Kent is too lucky to have you. Wala, sa sarili kong sabi. Ay, hahaha. Hindi naman po, minsan lang po kasi kailangan ng babae rin na mag-effort. Kasi ang mga lalaki, napapagod din yan. She smiled. Ayaw kong maghiwalay kami eh. Kaya kung ayaw mong lukuhin o hiwalayan ka ng taong mahal mo, huwag puro demand lang. Dapat nagsusupply din tayo ng effort sa kanila to make them feel valued. That hit me so hard. Mas bata siya sa akin, pero ba't ganyan siya mag-isip? Sabi ko sa sarili ko. Hindi ko masisisi si Kent na niloko niya ako. Kasi tama si Aya. Baka nga hindi ko siya napahalagahan just like Aya's treating her. Masakit man pero she deserves my man more than I do. Hindi ko napigilan ang sarili kong umiyak. Why does it hurt like hell? I want to slap this girl in front of me. I want to tell her na akin yang lalaking nasa kwento mo. Akin yang lalaking mahal mo. But I can't. Because she's not just the girl who took my place in my man's heart. She's the girl who covered what I lack in my man's life. Ate, why? She asked. You know, I wish I was you. I envy you a lot. My mind is cheating on me. What the hell? Don't cry over that guy, ate. He doesn't deserve you. No. It's me who doesn't deserve him. Kaya ikaw, habang maaga pa, take your man seriously. Take care of him. Love him. Okay? She nodded. He's here! Kent! She shouted. Lumingon ako, and there I saw my man holding a bouquet of flowers and a cake with a text on saying, "Happy anniversary, honey." Aya immediately ran over him, gave him the tightest hug and a kiss right in front of my face. The moment Kent saw me, his eyes widened and his jaw dropped. Monica? He uttered.
No, it's okay, I said and wiped my tears. Ang tagal mo kasi, Han. Kaya nagkwentuhan muna kami ng kaibigan mo. I was telling her about us, and there, sa sobrang kilig, she burst into tears. Haha, I said. Poiset, what an innocent. Han, ba't parang gulat na gulat ka? Halika na, upo na tayo. Your friend is waiting, oh. Ngayon, nakaupo na kaming tatlo. Nakaharap sa isa't isa. Gusto kong umiyak sa harap nila. Pagmumurahin silang dalawa, pero hindi eh. I can't. Kainin na natin ng cake, I said. Ay, teka po ate. I'll ask for plate, sabi ni Aya. At tumayo na at pumunta sa counter. Naiwan kaming dalawa. He instantly grabbed my hands and he started crying while saying sorry. Oh, my man, it's okay. Shh, okay lang, I said and smiled. Love, sorry, he said crying. He's now kissing my hands. It's okay, it's really okay. Hinila ko ang kamay ko at hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Do you love her? I'm so sorry, he continued, crying. Do you? Ulit ko. Yes, bulong niya. Puso. Good. Alagaan mo yun. Ang swerte mo na ron. Ang bait, ang ganda pa. My tears started flowing. Paano ka? Mas lalo akong napaiyak sa tanong niyang yun. But I managed to talk. Masaya na akong makita kang masaya kahit ikadurog ko pa. Monica, he cried. Sobrang mahal kita eh, I said. Pero Kent, kung sasaktan ka niya, balik ka sa akin ha. Tatanggapin kita. Nakita kong pabalik na si Aya, kaya dali-dali akong nag-ayos. Umayos ka na. Mas gustuhin kong masira ako kaysa masira kayo. Bulong ko. Ba't kayo umiyak dalawa, ha? Aya asked. Tung boyfriend mo kasi, pinapayag ako sa sobrang nakakilig na kwento nyo, tugong ko. Han naman, kanina pa umiyak yan eh. Pinaiyak mo pa lalo. She laughed. Mauna na pala ako sa inyo. Enjoy your day. Keep each other, okay? Stay in love. Tumayo na ako at nagsimula ng lumakad palayo sa kanila. I forced myself not to look back kasi baka umiyak pa ako lalo. At worse, baka bawiin ko pa. Yun, akin yun eh. Pero, papalayain ko na siya. Not because he cheated on me, but because I love him so much. Yan po ang kwento natin ngayong araw mga kaibigan. Habang binabasa ko po ito, medyo nakakalungkot, medyo dumudugo yung aking puso. Maraming salamat, hanggang sa muli. Ito po yung lingkod kaibigan, Rapi Tulfo.